So dito po, ang pag-uusapan natin, patungkol po sa strike at saka po sa demanda. Tapos pambabatikos ang ginagawa mo, paninirang puri, bullying, aking nanggigigil. Ano na Tekram? Ibalik mo na yung pera ni Dave. Hindi iyo yan. But this time, yung copyright po natin will be... Kaya hindi po tayo nahihirapan ho dito sa Tekram community. Parehong-pareho po yung pattern po niyan. May mga antay ho talaga. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw nito, panibagong vlog po tayo. Pag-uusapan po natin sa ngayon, yung patungkol po sa mga nambabalahura po kina Tekram, mga kabayan po natin. Na kung saan, napapansin natin, mukhang kinakabahan na po. Mukhang nagtatago na po ng ilang mga videos. Lalo't na pag-usapan po natin yung patungkol sa strike ng mga nakaraang araw. So mukhang may mga paglalagyan po. Ngayon ang tanong, may kahihinatnan ho ba itong usapin na ito? Patungkol sa strike, patungkol sa demanda, patungkol sa mga pambabalahura na yan. Ito na ho ba yung panahon para pagdusahan yung mga pinaggagawa? Lalo na po yung mga paninira, pamimersonal dito po sa social media. Pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala mo na po si Kuya Julay, baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page. Kung okay lang po, pwede po nating i-follow at saka po pwedeng i-like. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong patungkol po sa mga ilang awayan, ilang paninira dito po sa social media. Particular ho sa ngayon, yung mga naninira po sa Tekram community, kina Tekram, lalo na po yung patungkol po sa usapin nung paghihiwalay po nila ni Dave, yung pag-alis po ni Dave. Alam naman po natin na maraming maraming pinagtatalo-talunan patungkol sa pera, patungkol sa gamit, patungkol sa motor, lahat-lahat na ho. Na hanggang ngayon po ay hindi pa po yan nasisettle. Bagamat nagkaroon na po ng demand letter na natanggap po si Tekram, galing kay Dave, yun po ay under process yun. O kaya dadaan po yun sa tamang proseso mga kabayan po natin. Pero ang pag-uusapan po natin sa ngayon ay yung mga matindi ho ang banat sa social media. Yung tipong mga nambabalahura na, mga below the belt na, personalan na po mga kabayan po natin. Na kung saan alam naman po natin, yun po ay bawal. At po pwede po yan habulin. Mapalegal man po yan, o kaya yung guidelines sa YouTube, po pwede pong sakupin yan o kaya po pwedeng parusahan po yan mga kabayan po natin. So ang pinaka-main subject po natin ay patungkol po kay BJ, kay Jose, na kung saan ho ay minsan tinatawag na BJ Kalabaw at kung ano-ano pa. Pero sa pagkakataong ito, ang itatawag po natin ay Jose. Bakit nga ba naging matunog ang kanyang pangalan itong mga nakaraang araw? At maraming nagparating na yung kanyang mga upload, yung ilang kanyang mga live ay tinanggal sa kanyang YouTube channel. Gaano katotoo po yan? Yun ho ba ay pansamantala lang or naibalik na mga kabayan po natin? Kung yan po ay pansamantala o kaya naibalik, wala tayong pakialam. Ang pag-usapan po natin dito ay yung katwiran. Pero bago po yun, gusto ko po munang balikan yung in-announce ho ng Tekram community patungkol po sa pag-i-strike. Siguro ho, panoorin natin ito sandali. Muli, ako po ay magpapaalala na kami po ay nagbigay ng 7 araw ho na palugit para ho bigyan po ng time yung pong mga nagre-re-upload ng videos po natin para ho voluntarily ay tanggalin po nila. At para po, because after 7 days ay i-release po namin uli ang second batch ng second wave ng mga ika-copyright. But this time, yung copyright po natin will be the copyright strike. Medyo mabigat po yun, Katekram. Alam ng mga ano po yun, alam ng mga vloggers yan. Yung first wave ho na copyright po natin kanina is just the standard copyright. So safe po yun. Basta tanggalin lang nila, wala pong magiging problem. Hindi man nila tanggalin yon, si YouTube po mismo magtatanggal. So it will be, hindi ho siya magkokos ng strike. So, pero yung pong next week, Katekram, no? The strike will be heavy. So, pwede pong ma-penalty po talaga ang channel. Hindi nyo po ma-deactivate ho or di nyo ma-access. I mean, hindi po nyo magagamit
ang inyong YouTube. Napasensyahan na po kasi ang purpose ho nito ay nagagamit po kasi ang video para ho mag-cause ng misleading information and nagkakos ho ng confusion sa mga viewers ho natin. So yan mga kabayan po natin, maliwanag po yun. So may warning po dyan. Yung unang wave, nandoon na. Pangalawang wave, nandoon na mga kabayan po natin. Pero gusto ko pong i-highlight na baka mag-akala yung iba, ang tinutukoy ni Tekram, ay yung mga re-uploader lang. Dahil yun po ay nadidetect po yun ng computer, kung saan lumalabas po yun sa channel, sa YouTube Studio, kung sino-sino po yung mga nag-re-upload. Yung ganun po ay automatic na po yun. Ngayon ang tanong, paano kung hindi po na-detect ng computer? Iyon po ay po pwede pa rin po. Kumbaga ho, imamanual lang po yan. Kahit kapirasong video na ginamit mo, tapos pambabatikos ang ginagawa mo, paninirang puri, bullying, ano po. Sa YouTube ho kasi, meron namang criticism na inaalaw, mga kabayan po natin. Kaso nga lang yung iba ho, sumusobra. Minsan inaaraw-araw mo, pinagmumura mo na, below the belt na, pamimersonal, yan po ay bawal, mga kabayan po natin. At pwedeng-pwede hong i-claim ho yan ng may-ari ho ng channel, mga kabayan po natin. At hindi lang po sa YouTube, mga kabayan po natin, pwede rin pong i-demanda yan. Ano po? So dito po, ang pag-uusapan natin, patungkol po sa strike at saka po sa demanda. So balik po tayo kay BJ, mga kabayan po natin, kay Jose. Doon po sa mga hindi makakalimutin, alam naman po natin na ito po talaga ay bumanat ng bumanat kay Tekram. Lalong-lalo na po, nung nagkita na ho sila ni Dave, nag-iba ho yung mga banat niyan kay Tekram, mga kabayan po natin. Halos pamimersonal na, nagsisisigaw, mga kabayan natin. Yun ang tanong, hanggang saan ang tapang ni BJ dito? Laban po dito sa community po ni na Tekram. Actually po, hindi lang naman po si Tekram ang binabanatan nito, pati po sa Kalingap. Ako nga po, tingnan nyo po sa content niya. Marami pong content yan patungkol po sa atin. Wag lang po akong managinip, mga kabayan po natin, at sigurado ho, yari yan sa akin kung sakasakali. Pero sa tingin ko ho, meron pang mas mabigat. Dito po sa tirada niya po sa Tekram community, mas mabigat po yun, mga kabayan po natin. At tingnan po natin sa ngayon, kung siya po ay magbabago o hindi. Yung pasigaw-sigaw niya kay Tekram, pasigaw-sigaw sa mga ilang reactors, magagawa pa kaya yun ni Jose? Or biglang magbabago ho? At itatago yung ilan sa mga video upload niya, ilan sa mga live stream niya, mga kabayan po natin. Ngayon, meron pong pros and cons yan sa case po ni BJ. Ano po? Ano-ano yun? Una ho, maaaring malagay sa alanganin. Kung sakasakaling i-strike po si Tekram, yari yung kanyang channel. Ngayon, kung sakasakali namang kaawaan yung kanyang YouTube channel, maaari naman po siyang idemanda. Ano po? Actually, sa inyong kaalaman lang po, ilang buwan na. May mga nagtatanong, ano nga ba ang address ni BJ? Minsan nagtatanong po sa akin. Kaso nga lang, hindi ko naman po yan nakasama. Bagamat galing po yan sa Kalingap, pero hindi naman po ako nagpadala ng kung ano man pong package sa bahay niya para malaman ko po yung totoong address. Pero ang ibig ko pong i-emphasize dito, may mga gumawa na po ng aksyon few months ago, mga kabayan po natin, na kung saan malamang yung mga ebidensya ho ay nakahanda na. Kung sakasakali man na siya po ay nagtatago na po ng video ng kanyang live stream sa ngayon, baka huli na po yun, mga kabayan po natin. So yung ganung mga bagay ho, hihintayin ho natin sa mga darating na araw. May demanda ho ba o magkakaroon ng strike, mga kabayan po natin? So ngayon naman ho, ano naman yung mga po pwedeng pumabor kay BJ? Kumbaga yung pakinabang. Alam niyo po kapag ganito ho na maraming galit sa isang YouTuber na sikat, lalo na po yung mga nasa ibang bansa, yan po ay nakahandang tumulong. Kumbaga mag-finance sa mga napapalaban kamukha ni BJ. Yan po ay po pwedeng i-provide po yan ng panggastos, maaring sa abogado kung madidemanda yan, allowance, o kaya kung ano-ano pa pong mga pangangailangan, mga kabayan po natin. Yun po ang po pwedeng pakinabang po niyan. At yan po ay nangyayari din po yan sa Team Kalingap. Ano po, kaya hindi po tayo nahihirapan ho dito sa Tekram community. Parehong-pareho po yung pattern po niyan. May mga antay ho talaga lumalabas, mga viewers po natin. So yung mga ganun ho, medyo pakinabang yun. Kaso nga lang po ang tanong, hanggang kailan? Ano po? Wala hong sponsors na lifetime po ang suporta, mga kabayan po natin. Tandaan niyo po yan. Paano kung sakasakaling masusubukan na? Maaaring binigyan ka po ng pang-abogado mo, pang-punta mo sa hearing, baka sa una lang po yan. Pagka ho nasa husgado ho yan, inaabot po yan ng 1, 2, 3 taon po yan. Matagal-tagal. Ang tanong, sasamahan ho kaya tayo ng mga sponsors o hindi po natin sigurado po yan? So tingnan na lang po natin kung anong kahihinatnan ho. Dito po nga po sa kaso ho ni BJ, dito sa pambabatikos kina Tekram. Dahil siya po ang number 1 sa tingin ko na kumakalaban po kina Tekram, mga kabayan po natin. So yun po ang nakita po natin na po pwedeng mangyari. Siguro po sa ngayon, obserbahan po natin siya. Kung magbabago yung tirada niya or yung ganun pa rin, laging nanggigigil. Ano na Tekram? Ibalik mo na yung pera ni Dave. Hindi iyo yan.
Yung mga tipong ganun po mga kabayan natin, tingnan ho natin kung may pagbabago. O kaya naman, baka ibaling niya po. Dito naman po sa mga defenders ni na Tekram po, mga kabayan po natin. Minsan nga ho, ako rin po ang content niyan. Kaso nga lang, ang sabi ko nga, huwag mo lang mapapanaginipan para hindi po natin itulad doon po sa isa. Bagamat nakita ko po sa ngayon, mula ho nung ginawa natin yon, parang yung mga reactors ho, parang unti-unti ho nagiging mild yung tirada po nila. Sa akin po siguro, masabi ko na lang, yun po ay parang awareness sa lahat siguro yun. Sa tingin ko sana kunin natin sa positibong perspektibo dahil makakatulong po yun. Kasi mahirap po kapag nasubo na eh. Tira ka ng tira, tapos yung pala madidemanda ka, o kaya matitake down yung channel natin, mahirap na po mga kabayan po natin. So ngayon naman po, i-consider naman po natin yung kabilang side. Kasi hindi pwedeng isang side lang. Ngayon kung sakasakali naman na kayo po ay naagrabyado masyado, lalo na po naming mga reactors, kayo po ay may karapatan ding magdemanda. Ano po? So pwede nyo rin pong i-demanda yung mga bumanat din po ng sobra-sobra na sa tingin nyo nanira, pwede rin po yun. Ganun po sa gobyerno natin. Pwedeng ikaw, pwedeng siya. Ano po? Vice versa po yan. At maaari, uunahin po yung mga sobra-sobra naman yung banat. Pamimersonal po pwede rin po yan. Kumbaga po may hierarchy. Sino ang matinding bumanat, sino ang matinding manira. So maaaring mademanda rin po yun kung gugustuhin po nung kalaban. So sunod-sunod na po yun. Pero sigurado ho, ang mauna po dyan ay yung sobra-sobra yung paninira. Kaya para sa atin po, yun po ay fair lang. Ikaw ay po pwedeng bumanat at pwede ka ring banatan po. Pwedeng daanin sa YouTube guidelines, po pwedeng daanin naman po sa husgado. So kahit alin po doon, po pwede. So ang masabi lang po natin dito, habang maaga pa po, may panahon pa po tayo para iayos po yung mga hindi marapat. Kumbaga wala namang masama ho kung medyo ayusin ho natin. Mag-react tayo, magbigay tayo ng komento, okay lang po yun. Mag-criticize tayo, pwede po yun. Nakalagay din po yan sa YouTube guidelines. Kaso nga lang po, hindi bullying. Iba ho yung criticism sa bullying o kaya pamimersonal. Yung mga below the belt, paninira personal ng pamilya, kung ano-ano pa po, bawal po yun mga kabayan po natin. Wag po nating isama po yun. Ano? At sana ho, magsilbing aral po yan sa lahat mga kabayan po natin. So yun lang po muna siguro ang ating highlights sa ngayon, na kung saan ito pong number 1 buzzers ni Tekram ay pinag-usapan natin. At tingnan nga po natin kung siya po ay magbabago o hindi. So yun lang po muna siguro. Kung iyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Nag-a-advise. Kita-kita po ulit tayo sa mga sunod ibang vlog. Pagpalain nawa ka ng Diyos. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye-bye.